Ang lahat, pag-ibig niya ay wagas, pag-asa natin at lakas, pagpapala niya ay laging bumubuhos, purihin natin ang Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumairin. Panginoong Jesus, Ikaw po ang liwanag ng sanlibutan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Ikaw po ang prinsipe ng kapayapaan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Ikaw po ang pag-aing nagbibigay buhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lingid sa aming paningin ang mga inihanda mo para sa mga nagmamahal sa iyo. Padaluyin mo sa amin ang agos ng iyong pag-ibig, upang sa pagmamahal namin sa iyo ng higit, makamtan namin ang iyong mga pangakong di malirip, na hindi pa sumasagi sa isip namin o panaginip. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa Aklat ng Mga Hukom. Noong mga araw na iyon, ang mga Israelita ay gumawa ng masama sa Panginoon. Naglingkod sila sa mga Baal. Tinalikdan nila ang Panginoon, ang Diyos ng kanilang mga ninuno, at siyang nag-alis sa kanila sa Ehipto. Naglingkod sila at sumamba sa mga Diyos-Diyosan ng mga bayan sa paligid. Kaya nagalit sa kanila ang Panginoon. Tinalikdan nga nila ang Panginoon at naglingkod sa mga Baal at kay Astarot. Dahil dito, nagalit ang Panginoon sa Israel. Kaya sila'y pinabayaan ng malupig ng kaaway at samsaman ng ari-arian. Tuwi silang makikipagdigma, ipinalulupig sila ng Panginoon tulad ng kanyang sumpa. Ano pat wala silang kapanatagan. Ang Israel ay binigyan ng Panginoon ng mga hukom upang magtanggol sa kanila. Ngunit hindi nila pinakinggan ang mga ito. Tinalikdan nila ang Panginoon at naglingkod sa mga Diyos-Diyosan. Lahat ng hukom na inilagay ng Panginoon ay tinulungan niya upang iligtas sila sa kanilang mga kaaway. Nabagbag ang kanyang kalooban dahil sa kanilang mga daing bunga ng hirap na dinaranas nila. Ngunit pagkamatay ng hukom na inilagay niya, ang mga Israelita'y nagbabalik sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Higit pa sa kasamaan ng kanilang mga ninuno, ang kanilang ginagawa. Hindi nila maiwan ang kanilang kasamaan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain.
Di nila nilipol yaong mga taong naroon sa Kanaan. At ito'y iniutos ng Diyos na dapat gampanan. Sa halip na sundin ang utos ng Diyos, bagkus nakisama at maling gawain ng mga pagano ang sinunod nila. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y kunitain. Ang Diyos-Diyosan ang sinamba nila at pinaglingkuran. Ang ginawang ito, sila ang nagkamit ng kaparusahan. Pati anak nilang babae at lalaki inihaing lubos. Sa Diyos-Diyosan, mga batang ito ay dinalang handog. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y kunitain. Ang sarili nila, yaong nadungisan sa gayong ginawa. Sa Panginoong Diyos, sila ay nagtaksil at pawang sumama. Itong Panginooy nagpuyos ng galit sa mga hinirang. Siya ay nagdamdam sa ginawa nilang pawang kataksilan. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y kunitain. Hindi namiminsan, marami ng beses iniligtas sila. Naghimagsik pa rin, kaya naman sila'y lalong nagkasala. Gayunman, hindi rin siya tinitiis pag nananambitan. Dinirinig niya't sa taglay na hirap, kinahahabagan. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y kunitain. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Mapalad ang mga dukha na tanging Diyos na lumikha, ang pag-asa at adhika. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may isang lalaking lumapit kay Jesus at nagtanong, Guro, ano pong kabutihan ang kailangan kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, Bakit mo ako tinatanong kung ano ang mabuti? Iisa lamang ang mabuti. Kung ibig mong magkamit ng buhay, sundin mo ang mga utos. Alin-alin po? Tanong niya. Sumagot si Jesus, Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi, igalang mo ang iyong ama at ina, at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sinabi ng bata, Tinutupad ko na po lahat ng iyan. Ano pa po ang dapat kong gawin? Kung ibig mong maging ganap, humayo ka. Ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamahagi sa mga dukha ang pinagbilhan. Kapag ginawa mo iyan, magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod ka sa akin. Sagot ni Jesus. Pagkarinig nito, malungkot na umalis ang binata sapagkat siya'y napakayaman.
ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna tayong lahat. Ilang taon na po ang nakakaraan, may isa po akong kausap dyan sa Makati. Sabihin na natin itong mag-asawang ito ay may kaya. Napunta ang aming usapan sa pagiging kasapi ng isang samahan dyan sa Makati na ang miyembro ay sadyang mga mayayaman. Hindi ko na po babanggitin kung anong samahan iyon. Pero ang samahan pong ito, ang mga miyembro po niyan, sabihin na nating mga tanyag, mga mayayaman. At aming napunta ang aming usapan dito sa isang sikat na atleta na napakayaman din. Isang atleta, sikat, tanyag. Napakayaman nitong atletang ito. Hindi ko na rin po sasabihin kung sino yun. Nagulat ako sa kanila. Alam niyo kung bakit? Sabi nila, Father, hindi po namin siya tinanggap bilang miyembro ng aming samahan. Ang tinutukoy po niya, yung atletang napakayaman. Nagulat ako. Paano mangyayari yun eh? Pare-pareho naman kayong mayayaman. Bakit hindi itong atletang ito? Baing sabi Father, napakayaman yan. Baka bilhin niya lahat yung aming mga shares. Sabi ko, ganun pala yun, Minsan talaga, among the wealthy and the rich, meron pa rin palang ganoong konsiderasyon o usapan, na marahil sa ating mga simpleng tao hindi natin maiintindihan. Bakit ko naikwento ito? Dahil kung titingnan po natin, ang Panginoon sa Ebanghelyo, pag sinabi niyang mayaman, hindi ito yung mga taong mayroong material na bagay na talagang sabihin na nating masagana. Iba ang mayaman na sinasabi ng Panginoon sa Ebanghelyo. Bakit kanyo? Minsan sinabi sa Ebanghelyo, kaya napakahirap makapasok sa langit ng mayayaman, sabi ng Ebanghelyo. At ang Ebanghelyo ngayon, ipinapaliwanag kung sino yung mayayaman na sinasabi ng Panginoon. Definitely, hindi ito yung mga wealthy people, yung mga taong sagana sa material na bagay. Iba pala yung sinasabi ng Panginoon sa makatwid, ang langit pala ay hindi lang sa mahihirap sa material na bagay. Ang langit pala para sa mahihirap sa mga bagay na tinutukoy ng Ebanghelyo sa araw na ito. Ano ba yon? Balikan natin yung Ebanghelyo. Isang lalaki lumapit sa Panginoon, paano po ang pwede kong mabuting gawin para matanggap ko ang buhay na walang hanggan? Ang sabi ng Panginoon, alam mo na. 10 utos. Gawin mo yung 10 utos na binigay sa ni Moises. Ang sabi ng lalaki, Guro, ginagawa ko na po yan. Hindi ako pumapatay, hindi ako nagsisinungaling, hindi ako nangangalunya, hindi ako gumagawa ng masama sa aking kapwa. Ano sabi ng Panginoon? Mabuti naman. So isa na lamang ang kailangan mo, ang sabi ng Panginoon. Ano sabi ng Panginoon? Ipagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian at saka ka bumalik sa akin at sumunod sa akin. Ano ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin po nito, yung mga bagay na mayroon tayo, material man o hindi, ay dapat maging handa tayo na isuko alang-alang sa buhay na walang hanggan na niaalok ng Panginoon. Sabi ko nga, may dalawang bagay o may dalawang gawi ang tao na kailangan. Una, tayo. Pangalawa, taya. Yung tayo, ibig sabihin ng tayo, nakatayo ka, handa mong gawin kung ano gustong gawin
nais ng Panginoon sa iyo. Handa kang dumamay, handa kang gumawa ng tama. Yan, nakatayo ka lang. Pagiging handa na gawin kung ano ang nasasaad sa batas. Kung ano sinasabi ng simbahan, kung ano sinasabi ng Panginoon sa kanyang katuruan, tayo. Pero ang hinahanap ng Panginoon, yung taya. Ano ibig sabihin ng taya? Yung taya, isinusuko mo sa Diyos ang mga bagay sa buhay mo, ibinibigay mo sa kanyang mga kamay, ipinagkakatiwala mo sa Diyos ang lahat, itinataya mo ang buhay mo para sa buhay na walang hanggan. Yun ang kailangan daw. Hindi lang yung the minimum, requirement o commandments. Kailangan the maximum. Itinataya mo ang lahat-lahat sa buhay mo. Halimbawa na lamang sa ating pang-araw-araw na karanasan. Ano po? Nagkagalit kayo halimbawa nung isang kakilala mo o kaibigan mo. Hindi kayo nagpapansinan. May pumagitna sa inyo, magbati na kayo. Ano sabi mo sa kanya? Okay na yon. Alimutan na yon. Okay na, sige. Okay na kami. Hindi na ako galit sa kanya. Sabi mo ganoon. Sabi nung kumausap sa iyo, puntahan mo. Kausapin mo. Ha? Ano sabi nung tao? Ay, sobra na yan. Okay na Okay na yon. O sobra na. Kakausapin ko pa ba? Ako pa ba lalapit sa kanya? Nakita niya pagkakaiba ng dalawa? Handa mo ngang patawarin, pero ayaw mo namang kausapin. Yung handa mong patawarin, sige na. Wala na yan. Pinalampas ko na yan. Pero yung tinataya, ibig sabihin nun, may ibinibigay ka pa. Yung tinataya mo yung ego. Itinataya mo yung pride mo. Itinataya mo yung convenience mo. Yun ang hinihingi ng Panginoon sa atin. Kaya nga ba, yung pananampalataya ay nagmula sa salitang taya. Kung nananampalataya tayo sa Diyos, itinataya natin kung ano man ang meron tayo, material man o hindi. Kasama na dyan yung pride. Kasama na dyan yung ego or convenience sa atin. Itinataya natin yung oras natin. Itinataya natin yung panahon natin para sa bagay na mabuti. Mga kapatid, marahil yung iba sa atin parang yung lalaki. Ginagawa na natin yung 10 utos ng Diyos, pero hindi sapat iyon. Hindi sapat na nakatayo lang tayo handang gumawa ng mabuti. Kailangan magtaya tayo. May ibibigay tayong kusang loob na minsan mahirap at masakit, pero ibinibigay mo, itinataya mo dahil mas nais mo ang gantimpalang buhay na walang hanggan na inilaan ng Diyos para sa mga nagtataya ng kanilang sarili. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, hinahamon tayo ni Hesukristo na ipagpalit ang mga material na kayamanan ng mundong ito sa kanyang walang hanggang karunungan. Ang ating mga panalangin naway makatulong sa ating pagpasok sa kanyang kaharian. Ikaw ang pamana sa amin, O Panginoon. Ikaw ang pamana sa amin, O Panginoon. Ang simbahan naway mapalaya ang mga lalaki at babae sa epekto ng materialismo at kahangalan. Manalangin tayo. Ikaw ang pamana sa amin, O Panginoon. Ang mga pinuno ng gobyerno, naway huwag isakripisyo ang kanilang prinsipyo sa kapangyarihan, tagumpay, ambisyon at sa halip, isulong nila ang dangal at halaga ng Ebanghelyo. Manalangin tayo. Ikaw ang pamana sa amin, O Panginoon. Ang mga magulang at mga guro, naway hamunin ang mga kabataan na mamuhay sa mga bagay na tunay na makahulugan.
Manalangin tayo. Ikaw ang pamana sa amin, O Panginoon. Ang mga Kristiyanong labis ang ari-arian at likas na yaman, naway matutong magbahagi ng kanilang yaman at talento sa mga dukha at kapuspalad. Manalangin tayo. Ikaw ang pamana sa amin, O Panginoon. Ang ating mga mahal na yumao, naway mapuno ng yaman ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Ikaw ang pamana sa amin, O Panginoon. Ama naming Diyos, biyayaan mo kami ng katapangan, kasiyahan, pananalig at karangalan. Gawin mo kaming matalino sa karunungan ni Jesus. Siya na nabubuhay at nagahari, kasama mo ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna tayong lahat. Tanggapin ninyo, O Diyos naming Ama, na kayanan naming alay sa inyo. Galing din po sa inyo mga biyaya na ito, tinapay at alak mula sa aming ani. Inyo po nawa itong ikaligaya. Kung mamarapatin po, sila'y inyong gawin. Katawan at tugo ng inyong anak, minamahal namin Jesus. Minamahal namin Jesus. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay upang maganap ang pagpapalitan ng iyong kaloob at ng aming handog sa aming paghahain na iyon na ring ibinigay para kami maging marapat na iyong paunlakan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito ay aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ay ang nakikinabang, ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin. Kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa, at ni Jose na aming Arsobispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Idalangin po natin na ang kaharian ng Diyos ay mapasa atin at ang kanyang kalooban ay magawa nating sundin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, itong nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa banal na pakikinabang si Kristo ay aming pinagsaluhan. Hinihiling namin kami maging katulad niya sa langit, pakundangan sa kanyang pagiging aming kaparis, bilang tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Salamat sa Umayo Diyos. kayong taglay ang kapayapaan at misyon ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus